Unang tanong ko po, bilang dating congressman at bilang senador, bakit po sa tingin nyo bumababa na ngayon yung integridad ng Senado at Kongreso at nawawala na po yung mga matatalinong mababatas katulad po nung panahon nyo at sa halip ay napapalitan po ng mga artista at binoboto na lamang dahil sila ay popular? At yung ikalawang tanong ko po, sa tingin niyo po ba patuloy pa rin gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos, kaya patuloy din itong iniiwasan ang panawagan ng mamayang Pilipino na magpasailalim siya sa credible hair follicle drug test? Yung pong kalidad ng ating Senado at House of Representatives, no? Yan po ay kapangyarihan ng mamamayan kung sino ang kanilang mailuluklok dito po sa mga posisyon na ito. Mahirap po ako ang mag-judge. Sino ang matalino, sino hindi. Sinong artista, sino hindi. Ako po, gumanap din ako sa pelikula kasama ni Erap sa Kuko ng Agila. At turing ba sa akin, artista din? Pero dahil po, siguro noong unang panahon, wala akong social media. Kahit koronasyon ng Little Miss Gumaka, pupunta ako sa Gumaka para koronahan sa barangay sa Gumaka, Quezon, yung Little Miss Gumaka. Para lamang masabi ko kung ano ang aking paniniwala, masabi ko kung ano yung aking ayaw at gusto, no, sa madla, at makilala ako sa Gumaka. Eh ngayon nga hindi ka lumabas ng bahay Isang pindot nakita ka na sa buong mundo, hindi na sa Pilipinas. So maaaring mayroong ibang paraan ngayon para magpakilala sa tao. Samantalang ng panahon namin, kailangan pumunta ka, mag-effort ka, Batanes to Tawi-Tawi, maaabot mo yan. Dahil kailangan mo sabihin kung anong pinaniniwalaan mo. Hindi pwedeng nakita ka lang sa sine, okay na. Diba? Ngayon, marami ng social media, maraming ibang paraan kung paano magpakilala. So maaaring yung tao, hindi na nabibigyan ng sapat na informasyon para magkaroon ng pagpasya. Dahil kung sa Congress, yung mga tumatakbo sa Kongreso, ay yung din tigaron sa distrito. Mas madali nilang makilala yun. So but I don't want to comment on sino matalino, sino hindi, or bakit ganito nangyari. At mahirap na po hindi po ako tagaron Mahirap kong desisyonan kung sino ang karapat-dapat. Dahil tandaan nyo, buti pa yung doktor, abogado, enhinyero, yan, lahat po may eskwelahan po yan. May pamantasan na kailangan pumasok kayo doon para mahirang kayong abogado. Susumpa kayo. Di ba? Kung enhinyero kayo o kung anumang profesional. Wala akong eskwelahan para maging senador. Walang eskwelahan, walang training para maging congressman. Pati ako nung pumasok ako, bagito. Talagang bago. Kaya naalala ko nung nasa Senado ako, ang best way na matuto ako, dapat seatmate ko si Senator Enrile. Dahil siya, may karanasan. At siya, nakikita ko yung ginagawa niya, matututo ako. Sang-ayon man ako hindi sa ginagawa niya, hindi importante yun Importante, matuto ka. Dahil siya, matagal na niyang alam yun. Si Tolentino, nandun nung kasama namin Neptali Gonzales, kasamahan namin yun, di ba? So, importante, kailangan, seatmate ko siya. Kaya si Tolentino, first time, seatmate ko po. At seatmate ko rin si Senator Johnny Enrile. So, doon matututo ka. Parang kumbaga, OJT kayo Lahat kayo OJT. Ngayon, matututo ba kayo pag bilang isang OJT? Ako natuto, kahit pa paano. Diba? I was 5 years in Congress and I was 9 years in the Senate. Ang masasabi ko, marami pa akong dapat matutunan. Pero, doon sa panahon na nandun ako, palagay ko naman, maraming naibahagi sa akin yung mga mas eksperyensyado na senador, mas matikang senador, dahil magkasama kami doon. Isang bagay yun. Isang elemento na kilala niyo si Tony Lopez, di ba? Siya, sumusulat, kolumnista siya. Meron siyang sinulat na mass stupidity na article. Ang sabi niya, 15 taong gulang na mga Pilipino, maraming 15 taong gulang na Pilipino, ay hindi marunong bumasa at hindi marunong ng mathematics.
At lumabas na yung pag-aaral at pagsasaliksik, ang resulta ay ang Pilipinas ay isa sa pinakakulelat o pangalawa sa kulelat sa larangan ng math, science, reading. No? So kung ganyan, hindi po ako nagsabi nun si Tony Lopez nagsabi nun, kung yan ang katayuan natin, marami pong epekto, maraming epektong susunod kung ganyan ang uri at kailangan itaas natin yung antas ng ating edukasyon. Diba? Isang malaking bagay yan. It's very telling Because if 15-year-old kids cannot count beyond 20, sabi niya, hindi ako nagsabi, beyond 20, hindi makabilang 15 taong gulang ng mga teenager natin. May problema tayo. So I hope that this thing can be adequately addressed, but as I said, it cannot be instant ang resulta niyan. Pag inumpisa mo, ayusin ngayon yan, aabutin pa ng ilang mga taon, bago dumating ng 18 years old yung bata, di ba? Mula bago panganak hanggang 18 years old yan, malaki yung intervention na kailangan nating gampanan sa larangan ng edukasyon. Yung kung tinanong nyo, yung last question, hindi ko po masasagot kung ano po ang ginagawa ng Pangulo ngayon. Kaya nga, buti nga nandito si Vic kasi siya mas inside information dahil dun siya nanggaling. Mas masasagot yan. Ako wala pa akong alam ngayon. Dahil hindi po ako naimbita doon at wala namang akong karapatan magsalita kung hindi ko po alam. First-hand knowledge. Pero Senator Nikki, sa tingin nyo dapat ho magpasailalim sa hair follicle drug test si PBBM? Alam nyo, kung ako siya, gagawin ko Seriously, kung ako. Kasi walang problema Yung mga dalubhasa, yung mga doktor, yung mga sila naman mag-judge. At saka hindi lang siya, pati ako, pati lahat tayo, okay lang sa akin. Wala po akong pinoproblema doon sa mga test, ng kahit anong test. Di ba? I have no what do you call this? I have no reservation about taking any test. I'm open to all kinds of questions. I'm open to all kinds of tests. And I'm willing to answer whatever I can about myself. It's no big secret sa akin kasi. So, sana elite public official, kasi pinagkakatiwalaan sila ng taong bayan. Yeah. Kasi tingnan nyo yung mga police, di ba, na nasa subject sa mga test na ganyan, security guards, marami pong nasa subject to this kind of test. So, I think it's the doctors, the scientists, the people in the know who know best. Okay, I leave it up to them. last na lang.